ang ipatatayong Golden Dome ng Amerika. Isang matinding proyekto na inilunsad upang depensahan ng bansa laban sa iba't ibang klase ng pag-atake. Kasama na ang mga intercontinental ballistic missiles, hypersonic glide vehicles, cruise missiles, at mga sandata na galing sa kalawakan. Hango ito sa disenyo ng Iron Dome sa Israel, pero mas malaki at mas high-tech. Hindi lamang sa lupa itataguyod, pati rin sa space. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo. Hindi pa man din nagsisimula ang proyekto, ay nagrereklamo na ang China at North Korea sa plano ng Amerika. At ang dahilan ay ipinangangamba ng mga komunista. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ang Golden Dome Missile Defense System ni Trump ay opisyal na ipinahayag noong buwan ng Enero ngayong taong 2025 sa pangalawa niyang termino bilang presidente ng Estados Unidos. Subalit dati na itong napag-isipan ng nakaraang mga administrasyon, ngunit tila hinintay na si Trump ang umupo bago ito masimulan. Inilunsad bilang bahagi ng bagong estratehiya ng US para palakasin ang pambansang depensa laban sa iba't ibang banta na maaaring magmula sa North Korea at sa China. Ginaya nito ang prinsipyo mula sa Iron Dome ng Israel, pero dahil sa malaking bansa ang Estados Unidos, kailangan ay mas level up, mas malawak ang sakop, mas mabilis at mas mabisa. Kasama ang kumpanya ng Lockheed Martin sa mga gagawa ng parte. Ang Lockheed Martin ang gumagawa ng mga jet fighters at iba pang sandata ng Estados Unidos. Ang paliwanag ng Lockheed Martin ay, ang Golden Dome ng Amerika ay isang layered defense shield o patong-patong na panangga. Pagsasama-samahin nito ang daang-daang mga satellites sa kalawakan at mga radar sa lupa para ma-detect, ma-track at ma-intercept ang mga missile na aatake sa Amerika bago pa tumama. Matagal na ang pinag-uusapan ng ideya ng space-based missile defense sa loob ng US military, katulad ng Strategic Defense Initiative ng Administrasyong Ronald Reagan. Pero itong Golden Dome, ang kauna-unahang pagkakataon na naging opisyal ang programa. Ilang sangayang makakasali sa paglunsad ng makabagong pandepensa ng Amerika. Nasa ilalim ito ng Department of Defense, kasama ang Missile Defense Agency, ang US Space Force at ang hukbong sandatahan. Ilan sa mga kumpanyang tinitignan na mangungontrata ay ang Lockheed Martin na gumagawa ng mga missiles, helicopters, fighter jets at marami pang iba. Kasama din ang Raytheon Technologies na umimbento ng Patriot Missile System, ang Northrop Grumman, kumpanyang bihasa sa mga radar at interceptor technology. Pati ang Boeing ay posibleng gumawa ng mga booster system at ang Palantir na magaling sa artificial intelligence. Ilan lamang ang mga ito sa mga makakasama sa paggawa ng Golden Dome. May ilang bahagi ang depensa. Una ay ang early detection. Mas maaga ay mas mabuti. Pangalawa ay ang control system o yung magkakalkula kung nasaan na ang missile. Lilipad pa lang o nakalunch na o malapit nang tumama. Pangatlo ay ang mga launchers kung saan itatayo malapit sa China o malapit sa North Korea, depende kung nasaan ang peligro. At ang pinakamahalaga ay ang online network ng buong system, kasama ang cybersecurity. Siyempre kailangan mag-connect ang detection, ang control system at ang mga launchers. Masela ng network dahil ito ang magko-coordinate at mag-i-integrate sa lahat ng piyesa ng Golden Dome. Kaya kinakailangan ng cybersecurity, isang mabisang proteksyon
laban sa magagaling na hackers. Ang unang bahagi ng depensa ay mga radar at satellites. Ito yung mga sasagap ng impormasyon kung merong pinalagang ballistic missile o kahit papalipad pa lamang ang kahit anong may nuclear warhead. Mas maaga ang detection ay mas mainam para may oras gumawa ng aksyon ang kontra. Yun nga lang, yung nasa lupa ay kadalasan nakakadetect lamang kung nasa ere na ang isang missile at medyo huli na. Kaya nangunguna sa Golden Dome Detection System ay ang daang-daang mga satellites na nasa kalawakan at nakapalibot sa buong mundo. May super advanced sensors na tututok sa mga missile launchers sa kahit anong parte ng mundo. Yung iba ay retrofitted na mga missile interceptors na pwedeng ito na ang tumira sa pasabog. Kapag sinabing space-based missile defense system, ito ay pandepensa na gumagamit ng teknolohiya ng mga satellite sa space para ma-detect, ma-track at maharang ang mga missiles bago pa ito tumama sa target. Isa sa pinakamaselan at komplikadong uri ng depensa at layunin itong magkaroon ng global coverage o kayang abutin saan man sa daigdig, kaya kailangan ay mabilis na response time. Ibig sabihin, kaya nitong ma-detect ang anumang missile kahit saan pa ito manggaling. Sa China o sa North Korea. Kaya nitong pasabugin ng missile bago pa mai-launch at kung makakatakas ay kayang salubungin sa ere. Isang ultimate missile shield na galing sa kalawakan na high-level defense system. Subalit, pandepensa nga lang ba ito? Ganon din kalupit ang mga interceptors na land-based. Dahil sa mga makabagong missiles ng North Korea at ng China, mas mabilis at mas malakas. At ang tagumpay ng depensa ay nakasalalay sa mga missile interceptors. Sa mga military installation ilalagay ang silo at launchers ng mga iba't ibang uri ng mga pansalubong. Depende sa kung ano ang sasalubungin. Short range o long range, ballistic o cruise. Merong malapit sa mga pangpang o malapit sa mga maselang gusali na kailangan ng proteksyon. Kapag nasagap ng mga satellite interceptors na may ilalunch na bomba o kung nasa ere na, pwede nitong tirahin mismo. Pero kung sakaling pumalya yung nasa space, tatrabahuin ito ng nasa lupa. Centralized din ang system. Ibig sabihin, mabilis ang komunikasyon at mas solid ang ugnayan ng mga piyesa, kahit nasa kalawakan at kahit nasa ibang bahagi ng daigdig. Ang command center ang pinakautak sa buong operasyon. Real-time ang ugnayan. Pero syempre hindi rin mawawala ng peligro ang command center dahil iyan ay online. Ibig sabihin posible itong ma-hack at makompromiso ng mga kalaban. Kaya kasama sa Golden Dome ay isang matinding cyber defense na magpoprotekta sa buong network laban sa hacking o cyber attacks. Inaasahang magiging handa ang programa sa pagtatapos ng termino ni Trump, buwan ng Enero, taong 2029. Sinabi na ang budget ay $175 billion, pero inaantabayanan na aabot ng mga kalahating trilyon ang halaga. Bagamat ang Golden Dome Defense System ay pandepensa lamang, gagamitin upang salubungin ang mga attacking missiles o kahit bomba nuklear mula sa mga kalaban ng Estados Unidos. Marami ang nangangamba. May mga nagsasabi, naniniwala ang North Korea at ang China na hindi lamang ito gagawing pandepensa. Ito rin ay gagamitin ng Estados Unidos bilang pang-opensa. May posibilidad na manipulahin ng Amerika ang resulta ng mga satellite at radar detection na kahit walang peligro mula kay Kim Jong-un o kay Xi Jinping, sasabihin, meron para makaatake. Hindi labag sa batas ng giyera ang dumipensa.
Ito marahil ang pinangangamba ng marami. Dahil sa Golden Dome, mabibigyan ng dahilan ng Amerika na umatake kahit saang bansa. May mga nag-uulat na magdedeklara ng mga red flags ang Amerikano para may dahilan silang umatake. Kapag sinabing red flag, ito yung mga gawa-gawang peligro para mabigyan ng legal na dahilan na dumipensa ang isa. Halimbawa, kung may missile test ang North Korea o ang China at siguradong madedetect iyan ng Golden Dome, kahit na testing lamang ito, nakaraniwang ginagawa ng dalawa, pwede pa rin itong gamiting rason upang dumipensa ang Estados Unidos at magpalipad ng mga interceptor sa mismong base ng mga missiles. Sa batas ng warfare, bawal ang sumalakay sa ibang bansa nang walang legal na dahilan. At ang Golden Dome ang pinaniniwalaang magbibigay sa Amerika ng kanilang dahilan. Anong aral ang mapupulot dito? Ang ipapatayong Golden Dome ng Amerika ay isang matinding pandepensa laban sa iba't ibang klase ng pag-atake. Mapagamit ang IBM, hypersonic o cruise missiles, maaari itong masalubong bago tumama. Pero nagpahayag sa publiko ang North Korea at ang China dahil sa maaaring gamitin ng Amerika ang kanilang pandepensa para umepensa. Kung ganun, hindi lamang si Kim at Xi ang dapat mabahala, kundi ang lahat. Hindi ba't ang sabi? The height of a strategy is to attack your opponent's strategy. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ang susi sa tunay na kalayaan.